the Holy Spirit, the Word of God. Okay. Now, tayo po yung mag-move na dun sa dalawang two forms of revelation. Now, I describe yung word na revelation. Now, tingnan po natin yung dalawang uri nito. Alright, una ay yung tinatawag na general revelation. Pangalawa po yung tinatawag na special revelation. Okay. Dun sa number 1, mga kapatid, ano ang general revelation o in Tagalog, ano yung pangkalahatan na kapahayagan o pagpapahayag ng Diyos? From the word general, sabihin, malawak po yun, ano? It is all about the general truths, pangkalahatang katotohanan na maaari nating malaman tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng kalikasan. So, yung konsepto po na ito, yung pagpapahayag ng Diyos na ito sa atin, ay pinapahayag yung maaari nating malaman, katotohanan, mga bagay tungkol sa Diyos sa pamamagitan po ng kalikasan. Sapagkat Kanya lahat, tama po ba? Kanya lahat ng bagay. Siyang gumawa ng langit at lupa. Okay? Kung saan dito naghahayag ang Diyos sa form ng revelation na ito, mga kapatid. Ito po ay nagpapahayag ng katangian ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa. Pag nakita natin ang Kanyang gawa, ng Kanyang kamay, nakikita po natin kung sino po ang Diyos. Kaya wala pong maidahilan ng tao, sasabihin po ng mga atheists, walang Diyos. Pero kapag tumingin tayo sa langit, sa taas, kung saan man, iisipin natin yung normal na nag-iisip tungkol sa Diyos, iisipin talaga ng tao na may Diyos. Sapagkat sinong gumawa ng dagat, sinong gumawa ng mundo, sinong gumawa ng lahat ng bagay, ng hangin. Okay? Maging siya o tayo. So, sabi, itong pangkalahatan o yung general revelation na ito ay nagpapahayag ng katangian ng Diyos. Kung maalala niyo po, mga kapatid, yung isang topic natin about sa attributes of God, doon po natin naintindihan na unawaan ayon sa pahayag ng Diyos kung sino ang Diyos, na ang Diyos ay hindi lamang mapagmahal, maibigin, siya ay puno din ng awa, punong-puno ng wisdom, Siya ay ang Diyos na puno din ng puot o ng galit. Siya yung Diyos na punong-puno ng katotohanan sapagkat siya ay Diyos. Marami pa pong iba, Alright? Pangkalahatang pagpapahayag or yun nga po, yung general revelation. Pagdating po sa example, gagamitin po natin yung Romans chapter 1 verse 18 to 20. General revelation po ito. Example lang po ito, ha. Romans chapter 1 verse 18 to 20. Okay, ito po yung isang katangian ng Diyos na binanggit ko po kanina. Yung tinatawag po natin na wrath of God. Puot ng Diyos, galit ng Diyos. Ito po, basahin ko po For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For these invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. Okay. Alright, yung binasa po natin na mga verse, yung passage, is all about revelation of God. Example. Particularly, it is the wrath of God. Yung galit po ng Diyos. Alam po natin yung spelling niya is W-R-A-T-H. Na ang Diyos ay maliwanag po yung revelation na to, yung pahayag po na ito, yung salita po na ito, pinapahayag po ng Diyos mismo sa lahat po ng tao. Sabi niya, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Sa lahat ng mga hindi makatwirang gawain, sa lahat ng mga hindi makadiyos na gawain ng tao, ay pinapahayag po ng verse na ito na siya po may galit. At talagang hindi lang basta galit. Sabi nga po ng Book of Psalms, if you remember, na ang Diyos ay galit sa mga kasalanan araw-araw. Alright? Now, pagdating po sa mga bagay na maunawaan natin at malalaman natin sa Diyos, ay nakalahad na po at pinakita na po ng Diyos ayon sa kanyang ginawa ng kanyang kamay. Okay? Ayon sa kanyang kapangyarihan, syempre.
yung tinatawag na eternal power. Eternal, it means nandun po yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Okay? At nandun, ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang creation, yung word na divine nature. Yung po bang kanyang pagiging Diyos o yung pagka-Diyos ng ating Diyos na tunay naman natin, maunawaan natin na tayo ay tumitingin sa kanyang mga creations. Ano po? Sa simula't simula pa ng likhain ng Diyos, ang lahat ng bagay hanggang ngayon, ay makikita na ng tao na itong mga tao na ito ay wala nang excuse, wala nang may dahilan na talagang nagpapakita po itong mga yung mga creation na ito na talagang may Diyos. Okay? Pero hindi nga po sinusunod ng mga tao ang Diyos. Okay. Yung ibang tao po 'yun Now, i-expand po natin ng kaunti yung konsepto po nung verse po na binanggit po natin, yung Romans 1:18-20. Okay. Yung isa pong preacher o yung mga ngaral, ang sabi po niya, yung wrath of God na ito, yung galit po ng Diyos ay hindi lang po basta impulsive outburst anger. Hindi lang po ito basta yung pagbugso ng galit ng Diyos para sa isang taong hindi niya gusto. Hindi po yun yung meaning po niyon. Ano po? Ang sabi po niya ito, yung galit po niya na ito ay dahilan sa kasalanan po natin, kasalanan po ng tao. Pinahayag po ng Diyos yung kanyang emosyon, okay? Yung kanyang response na siya ay hindi sang-ayon po dun sa sin natin, ng kasalanan ng tao. And more accurately, ang sabi niya, it is not only revealed, hindi lamang basta pinahayag, but it is constantly revealed. Ibig sabihin constantly, tuloy-tuloy po iyon. Sabihin, dahil nakikita po ng tao na may ebidensya na may Diyos, ayon sa ginawa po ng Diyos, pag sinabi po natin constantly revealed, meaning, it means essentially to uncover or make visible or make known. Para makita, malaman, maipaalam, at kitang-kita po ito ng mga tao. Ayon sa kanyang ginawa po ng Diyos. Alright? Now, ipinahayag po ng Diyos ang kanyang puot o yung kanyang galit sa dalawang paraan. Yung una po ay indirect, pangalawa po ay direct. Paano po? Ito po yung una. Yung sinasabi po ng indirect is through the natural consequences of violating His universal moral law. Sapagkat ang tao nga po ay may, di ba, alam po natin, may konsyensya. Okay, alam po natin yan, Pero, kung yung tao na ito ay magpatuloy sa kanyang ginagawa, is meron pong tinatawag na natural consequences. Alright? Dahil sa pag-violate po niya nung universal moral law, universal, pang malawakan po yan, moral law mula sa ating Diyos, ay dahil hindi siya nakinig, ay meron pong tinatawag na indirect showing of wrath of God. Indirect po yan. Yung pangalawa naman ay yung direct revealing of His wrath. Direct through His personal intervention. Sabihin po ng personal intervention, personal po na makikialam na po ang Diyos, mag-i-intervene na po dun sa tao. Okay, example. Example po nung Revelation when it comes sa yung wrath of God. I'm talking about yung revelation po, yung reveal po ni Lord pagdating po sa kanyang puot. Okay. Alright, so ito pong God's wrath o yung galit ng Diyos ay meron pong ilang uri. Una, yung eternal wrath of God. So, kailangan po nating unawain ito na ang Diyos po ay may tinatawag na eternal wrath, pang walang hanggang galit. Paano po niya ipapakita ito? Sa impyerno, sa hell. Na-discuss na po natin to last week. Okay, yung mga tao na wala sa Diyos, hindi sumumpalataya sa Diyos, hindi nakinig sa Diyos, sabihin na natin unsaved, hindi elect, hindi pinili ng Diyos mula pa man noong unang panahon hanggang ayun na nga po, eternal wrath, pang walang hanggang galit ng Diyos sa hell. Pangalawa po na puot ng Diyos, type of wrath of God, yung tinatawag po natin na eschatological wrath. Eschatology. Sabihin po nito, ito yung final day of the Lord. Eschatological wrath. Pag ipaparanas po itong galit ng Diyos na ito, is sa huling araw. Okay?
Pangatlo po yung word na disastrous wrath. Disastrous wrath o yung cataclysmic or catastrophic wrath. Okay, for example, nung time ni Noah, dahil sa kasalanan ng tao, ang Diyos, nagpakita ng galit. Buhos po siya ng ulan at talagang bumaha po sa mundo at walo lamang po yung naligtas. Yun po ay disastrous wrath of God. Yun po dahil sa Diyos, dahil sa kasalanan po ng tao. Another example po ng disastrous wrath o yung word na catastrophic na puot ng Diyos, yung naganap po noon sa Sodoma and Gomorrah. Okay? Na yung tao nung mga panahon na yun, nabubuhay sa kasalanan. Okay? Kaya ang ginawa ng Diyos, nagpaulan po siya ng apoy at asupre. Sodoma and Gomorrah. Next, another example or kind ng wrath of God is the word consequential wrath. Consequences. Ito po yung principle na unahin niyo pong naalala, yung word na principle of sowing and reaping. Kung ano ay tinanim, siya yung anihin. Okay? Consequential wrath. Edi kung nagtanim ng mali, ng masama, edi yun po yung anihin ng tao. Okay? Ang Diyos po ang gagawa po ng paraan para po makaganti po Sowing and reaping. Kung ano ang itinanim, yun po yung aanihin. Kaya po tayo, alam po natin yung totoo. Ang ginagawa po natin, we are always learning, studying, reading, and applying the Word of God. At yun po yung mabuti. At sa bandang dulo, ay merong reaping, pag-aani. Okay? Consequential. Pero yung word na consequential wrath, edi kung ano pong itinanim ng tao, sa kanyang ginawa, sa kanyang buhay, sa kanyang katawan, yun po ang gagawin ng Diyos. So, next, yung panglima po ay ito. Yung panglimang po ng Diyos, yung type of wrath of God, is the wrath of abandonment. Sapagkat kung ang isang tao hindi nakikinig at ayaw makinig sa Diyos, abandonment. Sabihin, iiwan na ng Diyos yung tao na ito. Like for example, sa Psalms chapter 81, 11, 12. Pakinggan nyo po mga kapatid. Ngunit hindi dininig ng aking bayan, ng aking tinig, ang Israel, ay hindi nagpasakop sa akin. Alright? Kaya ibinigay ko sila sa kanilang matigas na puso upang sundin ang kanilang sariling mga payo. Yun po yung gagawin ng Diyos. Iiwan po ng Diyos. Another one, okay, ay ito. Sa Romans 1:18-20, pag ating po tinignan ulit, yung Tagalog ng Romans naman ito, sa Romans 1:18-20. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil yun ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. Ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan. Ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala nang maidadahilan pa. At dahil doon, sabi niya, doon sa bandang kasunod na verse po doon, kahit alam nila na may Diyos, hindi po sila nakinig, hindi po sila sumunod, hinayaan na po sila ng Diyos. Okay, nandun po yung abandonment na tinatawag, yung pag-iwan po ng Diyos. Ayaw po natin mangyari yan sa atin. Tama po ba? Ayaw po natin na tayo iwan ng Diyos. So, ang iiwan po ng Diyos, ayun pong hindi po nakikinig sa Diyos. Okay, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. Nahahayag, nire-reveal, pinapahayag. Saan po natin malalaman yun? Sa Bible. Kaya po yung whole content po nito, yung topic, bibliology, tumutukoy po sa Word of God. Nandun po yung revelation of God to us. Okay? Revelation, kapahayagan, pagpapahayag. Another example po mga kapatid, pakinggan nyo po. Awit chapter 2 verse 5. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan. Sa awit 2:12, yumukod kayo't magparangal, indicative po, may command. May command po, hindi po indicative. Sabi po niya doon, yumukod kayo't magparangal. Magparangal sa Diyos. Baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. So mapalad po tayo sapagkat ang kanlungan po natin ay ang Diyos. Ganun po bang ginagawa natin? Kanlungan po natin siya, Yun po mainam. Sa awit 45 verse 7, katarungay iyong mahal, yung justice, sama-samay namumuhi. Take note yung word, sama-samay namumuhi, nagagalit.
Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Tanging ikaw ang pinili, ang Diyos, higit sa sinumang hari, kagalakang katangi-tangi. Alright? So, ang dami pong mga verse with regards po sa katangian ng Diyos. Pagdating po sa wrath of God, yun po yung revelation po ng Diyos. Awit 76 verse 7. O ikaw, Yahweh, kinatatakutan, sino ang tatayo sa iyong harapan kapag nagalit ka sa mga kinapal? Ito naman sa 78, 49, 51 ng awit. Sa ganito ay nadama ang matinding puot ng Diyos, kaya't sila ay winasak sa sama ng kanyang loob. Mga anghel ay gumanap ng parusang sunod-sunod. Sa 50, matinding galit ng Diyos, hindi niya pinipigilan. Yaong naging wakas nila ay humantong sa kamatayan. Dahil sa isang salot, buhay nila ay pumanaw. Yaong lahat na panganay sa Ehipto ay pinatay. Ang panganay na lalaki, Ehiptong lahi ni Ham. So, well, dito po yung mga verse na pinapresent natin with regards po sa wrath of God na pinapahayag ng Biblia. Okay, another one. Sa awit 90 verse 7 to 9. Sa tindi ng iyong galit para kaming naupos. Sa simbuyo ng galit mo, yung tinutukoy po dito yung galit po ng Diyos, hindi po galit ng tao. Sa simbuyo ng galit mo, lubos kaming natatakot. Aming mga kasalanan, sa harap mo'y nahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Alright. Okay. Kay Jesus, sa John 3:36, ito po yung binanggit po niya when it comes sa galit po niya, yung pahayag po niya. Ang sumasampalataya, John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Yes, may buhay na walang hanggan ang sumasampalataya kay Jesus. Hindi lang basta buhay, ito'y buhay na walang katapusan. Pag sumasampalataya po tayo, ayun po, ang bigay ng Diyos, meron po tayong buhay na walang hanggan. Yung po yung kine-claim na natin, tinatanggap na po natin to ng may pasasalamat. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ayon mismo sa labi ng ating Panginoong Hesus. Alright? Okay. Ephesians 5:6, ayon kay Paul, huwag kayong padaya kanino man sa pamagitan ng pangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga swail. Sabi, mga hindi sumusunod sa Diyos. Kaya sa Colossians 3:6, ito naman ang binanggit, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos, ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. So, ano pong naiintindihan natin dito? So, doon po sa binasa nating mga verses, yun po yung revelation po ng Diyos actually, General revelation po sa ating lahat. Sabihin, yung pangkalatang pagpapahayag ng Diyos patungkol sa isang example when it comes sa wrath of God. Okay? Na ayon sa kanyang katangian, nakita po natin, generally speaking, yung kanyang kapahayagan. Alright? Okay. Another example. Pagdating naman sa kanyang mga gawa. Sabi nga po ng general revelation, yung kanyang pangkalahatang pagpapahayag sa tao ay nakikita natin yung kanyang attributes o karakter ng Diyos. Kung meron kang minamahal na tao, kailangan natin kilalanin siya normally ayon sa kanyang katangian. Tama po ba? Yung katangian niya na mabuti, syempre, para sa atin positibo po yan, Pero habang tumatagal, makikita at makikilala natin yung other side po niya. Tama? Yan. Pero sa atin, sa pangunawa po natin, pagdating sa katangian ng Diyos or attributes of God, makikita po natin to, alam niyo po kung saan, sa kanyang mga ginawa at gawa. Mga gawa. Alright. General yan, Sa Book of Psalms, chapter 19, verse 1 to 4. Book of Psalms. Psalms 19, 1 to 4, declares, the heavens, take note, heavens, naka-plural po, declare the glory of God. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. So malaki pong, kapahayagan sa atin yan. Pag inunawa po natin to na ang kaluwalhatian ng Diyos, ang maluwalhating Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Sino pong gumawa? Ang Diyos. That the skies, pag tinuloy ko po, the skies proclaim the work of His hands.
Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Ay, gaano po kalawak yun? Gaano po kaganda yun? Ano? Okay, hindi pa po natin totally nakikita lahat. Yung kabuuan ng kanyang nilikha sa sobrang lawak. Ano po? Day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge. There is no speech or language where their voice is not heard. Their voice goes out into all the earth. Their words to the ends of the world. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. So, since nag-aaral po tayo ng science, tama po, ano? Nakita po natin yung solar system. Manghang-mangha po tayo pag nakikita po natin, lalo na yung galaxy. Lalo na nung maintindihan natin na hindi lang pala isa yung galaxy na meron sa universe. Ang tawag po nila sa science is multi-universe. Alam niyo po yung galaxy, binubuo po yan ng mga stars. Sa sobrang dami po niya, kilala po ng Diyos, ayon po sa ating pag-aaral, ayon sa kanyang pangalan, tinatawag niya ayon sa kanyang pangalan. Pero bukod doon, yung isa sa napakaraming galaxy ay yung Milky Way Galaxy. Yung Milky Way Galaxy, napakalawak yung diameter niya. Kung ilang light year, meron, yung diameter, yung distansya niya from end to end. Yung solar system po ay bahagi po doon. At yung Earth ay kabilang lamang, parang animoy tuldok pag tinignan natin yung mundo na kanyang ginawang nilikha para sa ating lahat. Alright? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Kaya kung gusto natin makita yung glory ng Diyos, tumingala tayo at makikita natin ang langit. Sapagkat ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Na araw at gabi, ang pahayag ay walang patlang. Ibig sabihin, araw at gabi, walang tapos. Nandun po yung continuous revelation ng Diyos, araw at gabi. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman ayon sa kanyang ginawa. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Okay? Now, itong passage po na binasa po natin, makikita po natin dito, yung presensya po ng Diyos, yung kanyang existence. Sapagkat sino nga po ba yung nasa likod po nito? Maliwanag po na yung universe, yung sansinukob na ito, yung kabuuan po nito, ay ang Diyos po yung gumawa. Okay? Yung kanyang pagkakasunod-sunod, yung complexity po nito, ay nagpapahayag, nagsasabi, na merong makapangyarihang maluwalhating Diyos sa likod po nito. Ang ating manlilikha, o yung Creator, ang Diyos. Okay, that's a general revelation. Yung langit, binanggit po, maging sa Genesis chapter 1, that God created the heavens and the earth. Okay, from the very beginning, ipinapahayag na po ng Diyos na siya'y nandun, siya lumikha, bago pa magkaroon ng mga paglikha o ng mga creation, nandun na po ang Diyos. Okay, sabi niya doon sa second verse, na ini-illustrate po niya, pinapakita po ng Diyos yung kanyang great power. Alright. To support yung verse sa Psalms 8.3, ito po ang sinabi niya sa chapter 8 verse 3 ng Book of Psalms. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay ng Diyos, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Yung sumulat po ng Psalms, ang tawag po sa kanya psalmist, Okay. So, tuloy-tuloy, sabi niya, sa verse 2 ng chapter 19, ito'y may parang saksi, saksi, yung witness. Nagwi-witness yung nilikha po ng Diyos ay witness na may Diyos. Pagpapatunay, nagsacertify, nag-a-affirm na mayroong Diyos sa likod po nito, Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Yung revelation po ng Diyos, araw at gabi. Patuloy na nagbibigay ng dunong kalaman. Okay, day to day pours out speech and night to night reveals knowledge. Yes, pagpapakita po na ang Diyos talaga ay may kapangyarihan at nandun po yung kabutihan po ng Diyos sa atin araw-araw.
Yun po'y pagpapatunay na siya po'y mabuting Diyos. Ano po? Then sa verse 3 ng chapter 19 ng Psalms, sabi niya, "There is no speech, nor are there words, whose voice is not heard." Wala silang tinig o salitang ginagamit. Totoo naman po, ano? Wala rin silang tunog na ating naririnig. Pero kahit walang tinig at wala silang boses na ginagamit, para sa ating mananampalataya na maliwanag na mayroong lumika, makapangyarihang manlilika sa likod po nito. Walang iba kundi po ang Diyos. Ano? Pagpapatunay na may Diyos ayon sa kanyang ginawa. Generally, merong revelation po doon, ano? General revelation. And then, okay, expound pa po natin ng kaunti, ano? When it comes sa revelation. Ayon po sa isang preacher, kay Dr. R.C. Sproul, yung general revelation po mga kapatid ay tinatawag din natin na divine revelation. Okay? Divine revelation. Same yung meaning pero dagdagan po natin. Alright, general revelation provides us the knowledge that God exists. Ayon sa pangkalatang kapahayagan ng Diyos, nagbibigay po sa atin ng kaalaman na totoong may Diyos. Okay? Maliwanag po ang sinabi ng verse kanina, that the heavens declare the glory of God. Pinapakita ng kamay ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Alright? So, talagang dito, naunawaan natin yung tinatawag natin na yung deity of God, na meron siyang eternal power, being God. Eternal power, ano? Yes, yun po yung Diyos. Pero sabi nga is, since ang Diyos nagpakita nga po ng kanyang kapangyarihan, at pinabahayag po niya ito, yung kanyang pagiging Diyos sa pamamagitan ng paglikha. At ito po ay ipinahayag niya sa scripture, sa Biblia. Hindi naman po natin maintindihan yung mga bagay na ito kung wala po siyang words, ano po, at wala pong revelation, generally, ano, sa Bible. So, sa bibliology, malawak po yun, ano, kung titingnan po natin, maintindihan po natin doon kung sino ang Diyos, kung ano ang nagagawa ng Diyos, kaya niyang gawin, ano ang katangian ng Diyos, paano niya tayo tinubos, paano niya tayo niligtas, o napatawad sa ating mga kasalanan. Kaya, yung definite and absolute information, makikita po natin mismo sa Biblia, no? Okay. Then, another one, ay yung tinatawag po natin na yung second type ng revelation. Ano nga po yung una? Na type of revelation? General revelation.